ko ang kabutihan ng Diyos. Amen? Purihin po ang Panginoon sa mapagpalang umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa katapatan mo, kabutihan mo po sa buhay ng bawat isa. Sabi po sa awit ni David sa Psalm 71 verse 7, O God, you have taught me from my youth, and to this day I have declared your wondrous works. Si David, mula pagkabata niya, mula nung youth siya, hanggang sa naging pastol siya, hanggang sa binubuli-buli siya, hanggang sa naging hari siya, at hanggang sa panahon na matanda na siya, hindi siya bumitaw sa Panginoon. Sino po rito, sasabihin niya, Panginoon, hanggang pagtanda ko, aawitin ko ang kabutihan mo. Sa kaliwa ko, magsabi amen. Sa kanan, amen. Panginoon, hanggang pagtanda ko, aawitin ko po ang kabutihan mo. Sa verse 18 sabi, Now also, when I am old and gray-headed, sabi ni David, nung nag-uulyanin na ako at namumuti na yung aking buhok, meron na akong mga uban, O God, do not forsake me until I declare your strength to this generation. Meron pa rin siyang desire na i-declare niya yung kabutihan ng Panginoon, yung lakas ng Panginoon, even sa mga kabataan. Your power to everyone who is to come. Even sa mga supling na paparating pa lang, gusto niya magkwento, ganito ginawa sa akin ni Lord. Ganito yung kabutihan ng Panginoon, nasa bingit ako ng kamatayan pero niligtas ako ng Panginoon. Sino magsabi rito, mula bata ako hanggang pagtanda ko, sasabihin ko ang kabutihan ng Panginoon. Magsabing amen. Amen. Purihin ka po, Panginoon, no, aming Diyos. Tayo po ay nagkakatipon sa umaga pong ito dahil po sa katapatan ng Panginoon. Wala nga pong qualified, walang perfect sa harap ng Diyos. Tanging ang kanyang anak lang po ang perfect. At dahil tayo po ay nakipag-isa sa Panginoong Hesus, tayo rin po ay maaari maging perfect sa kanyang paningin. Amen? Purihin po ang iyong dakilang pangalan ng aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa umaga pong ito, sino po yung nag-apply ng ating pinag-aralan netong first Sunday of the year? May nakakatanda ba? Kaninong prayer daw yon? Prayer of Jabez, no? Prayer of Jabez. So, apat na bagay yun, no? Na-apply natin. Apat na bagay. Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory. Oh, that your hand would be with me. Then keep me from evil. Sapagkat sa oras pong ito, tayo pa ay magpapatuloy sa pag-aaral patungkol sa Holy Spirit. Ano nga po yung ating tema ngayong taon? Welcome to the... Ulit. Welcome to the Spirit-filled life. Hallelujah. Kaya tunay nga po na kailangan natin makilala yung pumupuspos. Kailangan po natin makilala ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Ano nga ba yung role niya sa ating buhay? Yan, kaya po patuloy po tayong mag-aaral patungkol po sa bagay na ito. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo at katapatan. Tayo po ay makibukas sa Lucas chapter 24, verse 49. Hallelujah. Ayan. Maaari po bang tumayo ang bawat isa? Bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Tayo po'y magbasa. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Yan, tigan sa Tagalog. Tandaan ninyo, okay lang, sabay-sabay natin basahin mga kapatid. Ready? Read. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo pagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay nga po na ang aming tinanggap ay kapangyarihan na mula sa langit. At ang iyong salita, Panginoon, ay makapangyarihan. Ito po ay tabak na magkabilay talim, Panginoon. Ang iyong salita, Panginoon, ay buwabago ng buhay. Ang iyong salita ay bumubuhay. Ang iyong salita ay buhay, Panginoon. Ang iyong salita ay nagpapalakas. Sa oras pong ito, tulutan mo aming Ama sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang yung banal na Espiritu ay mapasa amin sa aming pag-aaral, kami po'y lumakas, kami po'y matuto, kami po'y gumaling, Panginoon. Buksan mo po, Panginoon, ang puso at isipan ng aking mga kapatid
At i-tear down mo, Panginoon, yung fortresses, Panginoon, na maaaring maging hadlang upang kami po'y lumago sa iyo. Ibig sa aking mga kapatid na nasa online, mangusap ka sa kanila, sumama ka sa kanila, tumulong ka sa kanila, ibig sa makakarinig po ng pampalakas tinig na ito. Pinupuri ka namin sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo po ang bawat isa. Ang ating pag-aaralan sa umaga pong ito ay patungkol sa Banal na Espiritu, patungkol actually sa isang ministry ng Holy Spirit sa ating buhay. No? Ang ating paksa sa umaga pong ito ay Holy Spirit, the power from on high. Ang Banal na Espiritu ang kapangyarihang mula sa itaas. Banal na Espiritu ang kapangyarihang mula sa langit. Walang sino mang pwedeng bumalik sa langit, pumunta sa langit kung hindi siya galing sa langit. No? Yung mga tagalupa hindi pwedeng pumunta sa langit. Pero yung tagalangit pwedeng pagpalain yung mga tagalupa. No? At ganun po yung ginawa sa atin ng Panginoong Jesus. Galing siya sa langit, nagkatawang tao siya at bumalik na siya sa langit. No? Nag-ascend na po siya after niya mabuhay maguli at ayun, after 40 days nag-ascend siya at sinend niya naman po. Dinala niya naman po sa atin yung kanyang banal na spirito. Yan. Kaya sa umaga pong ito, samahan niyo po ako na alamin yung tatlong bagay kung bakit kailangan nga ba natin ang patungkol sa kapangyarihan ng Holy Spirit. So, main points natin are the disciples need the power from on high. Kailangan ng disciples, 12 disciples, yung power from on high. The believers need the power from on high. And finally, how to be clothed with the power from on high. Nangyari po itong verse 49 ng chapter 24 bago mag-ascend si Jesus. Pag sinabing mag-ascend, mga kapatid, ito yung ano na siya? Alam niyo yun, yung nakaganon na yung sa Christ the Redeemer, yung nakaganon. So, nag-ascend po siya sa langit. No? Nung time po na yun, may kasama siya mga angel. May kita niyo po yan sa Acts. Ito po yung nangyari yun. Ibig sabihin, ito yung huling utos ni Jesus sa mga disciple. No? Huwag kayong aalis sa Jerusalem, antayin nyo yung kapangyarihan, antayin yung maindut kayo or clothed, no? Mabalot kayo ng kapangyarihang mula sa itaas. Yan po yung sinasabi dyan sa Tagalog. Antayin nyo na mabalutan kayo ng kapangyarihan nagmumula sa itaas. Ito nga po yung huling utos. Pag meron tayong, halimbawa, si ba ang pinakamayamang tao? Ito, Henry C. na lang. Henry C. Kasi yung patay na sana, no? Henry C. Sina? Josh Mojica? Kangkong chips, no? Yan. Ay, Steve Jobs. Pwede, no? Sige, Steve Jobs. Or Henry C. Mas kilala ng marami, no? May-ari ng SM. Kung may chance tayo na pumunta sa deathbed ni Henry C. No? Kunyari si Kuya JJ, no? Tara dito, JJ, may ibubulong ako sa'yo. Yung huli niyang salita, no? Anong gagawin mo sa huli niyang salita? Maaring nakalagay doon, sasabihin niya, JJ, ito yung password ng Facebook ko. Joke lang. I-delete mo yung search history ko. Joke lang. Ito yung password ng Bolt. No? O kaya ito yung code para makapunta ka sa lahat ng SM. Ay, nakakapunta naman tayo sa lahat ng SM, no? Pero, ito yung password dun sa Bolt para mabuksan mo yung kayamanan ko, etc., etc. O kaya kay Steve Jobs. Ano yung gagawin nyo pag may huling salita yung taong, paano kaya kung yung pinakamahalaga sa'yo? Ito, mas gawin nating personal. Sa mga patay na po yung magulang, nanay, tatay, or lolo, or lola, or tiyuhin, na sobrang halaga para sa'yo. Ano yung pakiramdam na nasa deathbed ka niya, tapos may binulong siya sa'yo? Anong gagawin mo pagka narinig mo yon? Di ba tatandaan mo mabuti? Susundin mo. Kung maaari, isusulat mo para lahat ng utos doon masunod mo. Kung utos man, kung
advice man o anuman. No? Ganun din po sa Panginoong Hesus. Nung time na to, ito na po yung huli niyang utos sa kanyang mga alagad bago siya mag-ascend. Ang sabi niya, huwag kayong aalis habang hindi pa kayo napupuspos ng kapangyarihan na nagmumula sa itaas. Alam niyo mga kapatid, yung pagkatawag sa mga disciple ay imposibleng pagkatawag. This is an impossible calling. Si Pedro, tinawag na, tara, sumunod ka. Gagawin kitang mamamalakaya ng mga tao. Dati ang binibingwit mo mga isda, ngayon ang ibibingwitin mo na mga tao. Dati ang inaalagaan mo mga isda, hinuhuli mo, ngayon mga tao na. Wala namang school nun dati para walang leadership school nun. No? Walang Bible school. Paano mangyayari ng isang mangingisda magiging tagapagturo ng kautusan? Or paano mangyayari ng isang mangingisda magiging pastor? Mga kapatid, imposible po yung calling ng mga alagad. No? Even yung mga disciples, higit nilang kailangan yung power from on high. Ano pa po ba yung mga ministry na pinapagawa sa mga disciples? Ang pinapagawa po sa mga disciples ay maging mini-me ni Jesus. Ipagpatuloy po nila yung nasimulan ni Jesus. Ano ba yung ginagawa ni Jesus? Simple lang naman ginagawa ni Jesus. Yung tubig, ginagawang wine. Simple lang. Yung tubig, ginagawang pinakamasarap na wine. No? Simple lang. Yung mga matatalinong pariseyo at eskriba, pinapatahimik. Simple lang naman. Saka yung mga sinasapi ang pinapalayas. Yung demonyo. Even yung mga yung libo-libong demonyo pinapunta sa baboy, pinapalayas. Yung mga may karamdaman, pinapagaling lang naman niya. Mga normal na karamdaman lang. Mga pagkabulag, pagkapilay, pagkalumpo, simple lang naman. Parang kaya namang siguro kay Sarmak, no? Kudos sa ating Sarmak. Yan. Ang ibig ko sabihin mga kapatid, this is an impossible calling. Ngayong wala na si Jesus, ano nang mangyayari? Wala na si Jesus. No, si Jesus nga kinuha ng mga centurion. Nagkawatak-watak na sila. Nung time na yun, maliit yung tingin sa mga babae, pero sila pa yung natira. No, sila Maria, sila Magdalena, sila Salome. Yung mga babae po yung natira nun. Yung mga lalaki nagpiglasan. Si Pedro, tinatuwa si Jesus, bumalik sa pagiging mangingisda. No? Bumalik sa pagiging mangingisda, bumalik sa dati niyang gawa. No? How many times na tuwing natitisod tayo or tuwing nagkakasala tayo, buwabalik tayo sa dati nating buhay? Huwag tayong magtaka, ganun din ginawa ni Pedro. No? At yung ibang mga disciple din, mga nagpiglasan, takas sila sa Jerusalem. Hindi ka pwede magstay sa Jerusalem. Kasi doon ginagawa yung paghatol eh. No? Doon siya nilalatigo. Siyempre lahat ng mga kasama ni Jesus, hinahanap yan. Hindi ka pwede magstay sa Jerusalem. Tumakas ka sa Samaria. Sa Samaria, mga kapatid, nandiyan yung mga Samaritano, no? Samaria is siya yung capital ng Jerusalem, ng North Kingdom. While yung Jerusalem naman ay capital ng Israel, North Kingdom. While yung Jerusalem naman is capital ng Judah, no? Yung South Kingdom. Tumakas sila sa ibang lugar. Huwag sila sa Jerusalem. So nung time na si Jesus ay kinuha ng mga pulis to, yung mga centurion, nakatingin sila sa malayo. Nakatingin sila sa malayo, nakatanaw pa rin sila kay Jesus. Ang term ni Pastor June, nakatingin pa rin sila kay Jesus, pero yung puso nila malayo na kay Jesus. Yun po ang nangyari mga kapatid. Ito po ay nangyari, buhay pa po si Jesus ha. Buhay pa si Jesus, pero nilagay na siya sa kulungan. Dinampot na siya, nagpiglasan na lahat. As if criminal si Jesus, no? As if si Jesus yung pasimuno nung talpakan. Kung nakita na kayo ng mga video ng gano'n, no, biglang may pulis sa talpakan, no, biglang piglas yung mga yan. Yung iba, papasok sa hindi naman nila bahay. Ganun kabibilis, mga kapatid. No? So, nai-imagine ko rito na nung si Jesus ay kinuha, sobrang durog na yung puso na, wala silang motivation. Paano ko ipagpapatuloy yung ginagawa ni Jesus? Yung inuutos sa akin ni Jesus, paano ko ipagpapatuloy? Mga kapatid,
Though mighty and powerful are the disciples, Pedro, Juan, Santiago, no? Yung mga disciples na ito, kahit makapangyarihan sila, higit po nilang kailangan ang banal na Espiritu Santo. They are fragile men like us. Mga normal na tao sila, may mga kasalanan din sila, kailangan din nila yung Kristo na sinasabi ng Bible. So, sila yung may unang kailangan sa power from on high. Because yung calling nila ay impossible calling. Hindi nila yung magagampan ng sarili nilang lakas. Sabihin natin sa 3 years of training, nagkaroon ng husay sa pagsasalita si Pedro. Gumaling sa pagsalita si Pedro, let's say. Kulang pa rin po yung kapatid. This is an impossible calling. Kaya mong kuwain yung kiliti ng mga tao sa pagsasalita mo, pero hindi mo kaya baguhin yung puso nila. No? Kaya mo mag-strategize. Kaya mo manood ng mga seminar, sinasabi ni John Maxwell, bago mo itouch yung heart, itouch mo muna yung stomach. Pwede kang umattend sa mga seminar, pero ang Espiritu Santo pa rin po, ang buwabago ng buhay, Espiritu Santo pa rin po ang nagliligtas. No? Paano mo masyasharan yung tatay mo na puno ng pride? Makikinig ba yun sa anak nila? Yung anak niya, nakita niya mula uhugin, hanggang paglaki lahat ng kapalpakay, nugasan niyang puwet niya, makikinig ba yung tatay dyan? Hindi po. Holy Spirit lang po ang may kakayanang bumago ng isip, bumago ng puso ng tao. At nung time po na ito, malaki po ang trabaho ng mga disciples. 12 sila, may ilang daang mga sumusunod kay Jesus, no? Pero mas marami at mas makakapangyarihan yung mga gustong pumatay sa kanila. Paano ka makakaligtas? Ang daming nagbabanta sa buhay mo. Mga kapatid, kailangan mo talaga ng power from on high. Yun po ang kailangan ng mga disciple nung panahon na ito. Bakit? Sapagkat ang kanilang kalaban ay hindi laman. No, may kita na sa Ephesians 6 verse 12 that their struggle is not of flesh and blood. No. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno. Hindi ito yung pinuno na si Valera, si Jorik, hindi. Yung mga pinuno na ito, principalities of heaven to, of the air, no, ng himpapawid. Sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala, ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbo na espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya naman pala kailangan nila yung power from on high. Sapagkat yung kanilang kalaban ay hindi laman. Kung laman lang yung kalaban nila, pwede nilang abangan kung saan dadaan, sapakin nila, ambushin nila. Pero mahirap pa rin kasi kakampi ng ng mga Pariseo, yung mga centurion, yung Roman Empire, imposible nilang matalo yung mga Roman Empire. No? Imposible. Sila yung top 1 na army nung panahon na yon. Magagaling po itong mga to, hindi po natin kaya. Pero higit pa po dun sa laman na nakikita, may kita mo kasi hindi mo naman papatulong kung malaki katawan. Pero yung might ng mga taong ng mga kalaban, ng mga disciples is mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid, mga kapangyarihan tagapamahala ng kadilimang umiiral sa libutang ito. No? Yung mga kampo ni Satanas, yung mga kasamaan ng mundo, kagaya ng greed. Paano mo lalabanan yung greed? Paano mo lalabanan yung lust? Paano mo lalabanan yung hatred? Paano mo lalabanan yung mga kapatid? Di mo pwede malabanan sa physical na pamamaraan. Kaya kailangan nila ng power from on high. Okay lang, babuksan natin, Kuya Francis, yung ulit, verse 49. Chapter 24, verse 49. Yung main verse natin. Ayan. Ayan. Tandaan ninyo, sa English. Ito, isugo ko sa inyo, pinapangako ng aking Ama, kahit huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban nakapangyarihan mula sa langit. Sabi rito, hanggat hindi kayo napagkakalooban. No? Pero sa English, until you are clothed with the power from on high. Hanggat hindi kayo nalulukuban ng kapangyarihan nagmumula sa langit. No? Ano po siya as if sinusuot siya. No? Hanggat hindi kayo napupuspos.
hanggat hindi kayo nabababad ng kapangyarihan mula sa langit, sapagkat kailangan po nila yon. Kailangan po nila yon. Hindi pwedeng magpatuloy ang Christianity, ang mga disciples, kung wala yon. Especially ngayong nag-ascend na si Jesus. So nung si Jesus ay umalis, sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala, isugo ko yung pangako ng Ama. No? At I will send a comforter equivalent to me. John 14, buksan natin. Ang Holy Spirit, mga kapatid, ay comforter and teacher. Ngayong wala na si Jesus, wala na yung discipleship session nila, alam niyo ang ginagawa kasi ni Jesus tuwing mag-share siya sa maraming tao, tatalikod siya, after niya mag-share sa maraming tao, tatalikod siya, sa kanya kakausapin yung mga disciple. No? I-explain niya ng mas malalim. So, yun po yung ginagawa ni Jesus. So, tingnan natin. Nung nag-ascend na po si Jesus, wala na po si Jesus sa laman, eto na. Ang banal na spirito na po ang pumalit bilang comforter at tagapagturo. Sa John chapter 14, verse 16 hanggang 18. Yan. Yan. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Ang bait ng Panginoon. Sobra. Kasi, nung time po na to, hindi nila makakasama ng matagal si Jesus. Nakasama lang nila ng 3 years. No? Ang bait ng Panginoon. Sabi niya rito, hindi ko kayo iiwan na kagaya ng mga orphans, kagaya ng mga ulila, hindi ko kayo iiwan, pero dadalangin ako sa Ama, no? Upang mag-send siya ng another comforter. Ibig sabihin po na itong another comforter, no, is equivalent comforter. Equivalent. Kung paano si Jesus, ganun din ang Holy Spirit. Equivalent. So, Holy Spirit is not less than Jesus, no? Hindi compromise ang Holy Spirit. He is equivalent to the Godhood of Jesus, to the deity of the Father and deity of Jesus. So, shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo iiwan na kagaya ng mga orphans or ng mga ulila. Sa halip, dadalangin ako sa Ama upang magsugo siya ng comforter. Pero huwag kayong mag-alala, forever niyo siyang makakasama. At mga kapatid, 2,000 years na po nakalipas, hanggang ngayon kasama pa rin po natin ang banal na Espiritu. Amen. Purihin ang Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, kung ang Panginoong Hesus ay nasa katawang lupa sa panahon na to, kung ang Panginoong Hesus ay nasa katawang lupa sa panahon na to hanggang ngayon, no, let's say, somehow hindi efficient yung ministry. Bakit? Si Jesus, nasa katawang lupa siya, no? Kaya niya lang magsalita ng ilang oras. Ilang oras lang sa isang araw. Sige, kapag ministry sa 5,000, yung 5,000 na yun, pang isang araw na yun, nakaschedule na yung ngayong araw, magkakasama tayo. 5,000, punta tayo sa ilang, tuturuan ko kayo, papakainin ko kayo. Yun na yun. O paano pa yung mga nasa South Africa? Sige, si Jesus punta sa South Africa. Nagets nyo? Nagets nyo, kapatid? Nasa katawang tao si Jesus, hindi po efficient. Hindi rin siya makakapag-counseling. Sige, ang role ni Jesus, ang role din ng Holy Spirit ay comforter. Sige, ang gagawin ng ating Panginoong Hesus noon, i-comfort niya isa-isa, may nakapila. Mga mahal kong kapatid, ang bait po ng Panginoon sapagkat ang banal na Espiritu nandirito sa atin ngayon. Anytime, anywhere, kasama natin siya, makakausap natin siya, makakomfort niya tayo, natuturuan niya tayo. Ang banal na Espiritu, nagtuturo po kahit mag-isa tayo. Hindi po natin kailangan ng preacher para matuto sa banal na Espiritu. Ang kailangan natin kanyang salita. Amen? Amen. Ang bait ng Panginoon. Ito po mga salitang to, nagpapakita ng tunay at lubos na pag-ibig ng Panginoong Hesus. Huwag kayong mag-alala. Saglit lang na panahon ito na mawawala ako. No? Mahirap, masakit, kagaya ng babaeng nanganganak. Titiisin niya yung sakit. Pero after niyang manganak, papalit ang kaligayahang lubos walang paglagyan. Sabi ng Panginoong Hesus. Sa panahon na yun, hindi nyo na kailangan magtanong. Isipin nyo yun? Sabi ni Jesus sa mga alagad, pag dumating yung panahon na yun, hindi nyo na kailangan magtanong. Alam ko marami kayong tanong sa isip nyo ngayon, pero pag dumating yung panahon na yun, hindi nyo na kailangan magtanong. Sapagkat wala nang saysay yung mga tanong na yun.
No? Ano ba yung mga pwedeng tanong? Panginoon, bakit kailangan kong ibitin patiwarik? Ipako patiwarik. Pwedeng itanong ni Pedro. Panginoon, bakit kailangan kong ilublob sa kumukulong mantika? Tanong ni John the Beloved. At tayo maaaring mga kapatid may mga tanong. Ba't kailangan mamatay ni ganito, ni ganyan? Ba't kailangan namin pagdaanan? Ba't kailangan magkaroon ng ganito, ng sakit, ng ganito, ng ganyan? Sa panahon na yun, mga mahal kong kapatid, hindi mo na kailangan magtanong. Kahit ilista mo pa yung tanong mo. Wala na yung saysay sa harapan ng glory at ng beauty ng Panginoong Hesus sa panahon na yun. Mapupuno po tayo ng kaligayahan sa panahon na yun. Ito po ay mga salita ng pag-ibig na nagbumula sa Panginoong Hesus. Huwag kayong mag-alala sapagkat mag-isugo ng Ama ang Comforter. Ito po, Comforter na to, naka-letter C na capital. Ito po ay banal na spirito. Amen. Purihin ang Panginoon. At hanggang verse 17, even the Spirit of truth whom the world cannot receive because it seeth him not, hindi nakikita ng mundo, neither knoweth him, but you know him. Hindi alam ng mundo yung Holy Spirit, hindi nila nakikita, hindi nila kilala, pero kilala nyo ang banal na Spirito. Bakit nyo siya kilala? For He dwells in you and shall be with you. Kilala nyo ang banal na Spirito sapagkat nananahan siya sa inyo at makakasama ninyo. Iba yung dwells in you ha. He dwells in you and shall be with you. Pag dwells in you, nasa loob mo. Pag shall be with you, katabi mo. Sa ministry, sa lahat ng ginagawa mo, kasama mo, sa pagtugtog mo, sa family mo, sa pagpipray mo. Ito po ang ibig sabihin ng to be clothed with power. The Holy Spirit shall be with you. Amen. No, sa paghakbang mo, kasama mo ang banal na Spirito. Sa mga spiritual battles mo, sinasamahan ka ng banal na Spirito at ikaw ay nagtatagumpay. I will not leave you comfortless, I will come to you. Ito po yung comfort ng Panginoong Hesus. Private message. Parang private council nilang mga disciples at si Jesus. Sila lang to. I will not leave you comfortless, I will come to you. Verse 19, sige. Yet a little while, sa saglit na panahon, basahin natin sa Tagalog, 19. Yan. Ngunit sa kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita, hindi na ako makikita sa libutang ito, ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Wow, ang ganda. Sa araw na iyon ay malalaman ninyo ako'y nasa Ama at kayo na may nasa akin at ako'y nasa inyo. Amen. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Palakpakan naman po natin ang Lord. Hallelujah. Kailangan ng mga disciples ang power from on high sapagkat imposible yung calling nila. Especially nung wala na si Jesus. Lahat inasa nila sa kay Jesus nung panahon na yon. At sino rin po ang nag-isip, mga mahal kong kapatid, na imposibleng magpatuloy ang gawain nung namatay na si Pastor Jun? Imposibleng mapatapos ang church building nung namatay na si Pastor Jun. Maaaring isa rin kayo sa nag-isip kagaya ko or kagaya ng maraming tao na nakapaligid sa atin, even yung mga iba ring pastor na nagiging natutuya ito pong ating lugar na ay namatay na yung pastor, naimbak na. Namatay na yung pastor. Yung matandang pastor na kilala sa lugar na to, si Pastor Jun. Bakit kasi hindi na lang gawing gantong church yung JCOD? May mga ganun pong salita. Bakit hindi na lang isama yan sa gantong church? Sino bang nagpapastor dyan? For many years. Mahirap nung time po na yon. Sobrang hirap nung namatay po si Pastor Jun. Hindi po natin alam kung ano yung next step. Hindi alam. At si Pastor Jun yon, paano pa kaya kung si Jesus yung nawala ng time na yon para sa mga disciple? Hindi na po nila alam yung next step. Mga kapatid, hindi nila mapagpapatuloy ang gawain kung wala ang banal na Spirito. At tayo rin, mga mahal kong kapatid, hindi natin mapapagpatuloy ang gawain ito kung wala ang banal na Spirito. Imposible. 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 Maraming church, matagal na sa gawain, meron pa rin mga nagpapadala sa kanila na mga mother church galing sa abroad or sa Philippines. Kaya padala nila yan.
etc. Pero ang JCOD, ayon sa term ng pastor na kausap ko, ang JCOD, ang term is organic. Lumalago siya ng kusa. Nagmumultiply siya ng kusa. At nung namatay si Pastor Jun, dun kami namulat, tayo namulat, na ang tagal pala nating inasa kay Pastor Jun yung maraming bagay. Amen. Prayer meeting, nandiyan si Pastor Jun. Gawain, nandiyan si Pastor Jun, di yan nalilate. Preaching, nandiyan si Pastor Jun. Burol, nandiyan si Pastor Jun. Mag-share niya sa burol. Visitation, nandiyan si Pastor Jun. Hanggang sa nawala si Pastor Jun, no? Feeling natin nung time na yun, para lagi tayong dinidikdik na mag-evangelize kayo, mag-share kayo, mag-evangelize kayo. Parang paulit-ulit yung preaching. Especially sa evangelism. Pero yung pala yung heart niya. Ang ginagawa pala natin nung time na yon is siya lang yung pinapakilos natin. Nung nawala ang Pastor Jun, doon tayo natauhan. Shinake tayo ng Lord Shinake tayo ng Lord. So, yun. Nag-grow tayo sa tulong ng Panginoon. Nangyari lang yung growth na yon dahil kasama natin ang Holy Spirit. Hindi yung kaya ng anumang strategy. Hindi yung kaya ng anumang strategy. Kahit anumang libro basahin mo, hindi yung kaya. Kahit anong libro. Kahit anong technical skills meron ka. Hindi yung kaya. Kailangan po natin ng banal na Espiritu Santo. He is the promise. Holy Spirit is the promise of the Father and will bring great joy. No? Ito, ang banal na Espiritu po yung promise of the Father, pinangako ng Ama sa mga disciple, no? Sa Lucas 11 verse 13 natin. Kayo ngang masama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihiling sa Kanya. Amen. Di ba nung Sunday, nag-usap tayo patungkol sa prayer of Jabez, na ang gustong marinig ng Ama sa ating panalangin ay, Panginoon, pagpalain mo po ako. Panginoon, enlarge mo po yung territory ko. Panginoon, yung makapangyarihang kamay mo ay mapasa akin. Panginoon, ingatan mo ako sa lahat ng dako. Ito ay higit na nais marinig ng ating Panginoong Diyos, ng ating Ama na sa langit, na hingin natin sa Kanya ang banal na Espiritu. Ito po ay higit na nais niyang marinig, na hingin natin ang banal na Espiritu. Panginoon, nais ko pong mapuspos ng banal na Espiritu. Sino pong may ganong klaseng panalangin sa oras na ito? Sapagkat libre niya po yung ibibigay. May kwento sa Bible, no? Kay Pablo, may isang magician. Magician siya, magaling siyang magician, pero sinasapian siya. Ang ginawa niya, tinutuligsan niya sila Pablo, pero dumating yung time na nirebuke yun ni Pablo, lumayas sa kanya yung demonyo, hindi na siya makapag-magic. Ang next niyang ginawa, kala ko magbabalik loob na, ang next niyang ginawa, kinuha niya yung mga pera niya. Sabi, ano pong gagawin ko para magkaroon din po ako nakapangyarihan na kagaya niyo? No? Ano yung gagawin ko para yung kapangyarihang nasa inyo mapasa akin? Nagbigay siya ng pera. Hindi niya kailangan yung pera niyo. Ganyan. Hindi siya nilay-hands Yung kapuspusan ng Holy Spirit, sa Bible, dumarating siya sa laying of hands. Nilay hands yan. So yun. Napupuspos sila, nag-speaking in tongues, nakakita ng mga vision, gumagaling, nagkakaroon ng deliverance, yun yung mga lumalayas yung mga demonyo sa kanilang katawan. Yun po yung mga nangyayari. No? Pag na-receive natin ang Holy Spirit, anong magiging bunga neto? Kagalakan. Kagalakang walang paglagyan. Kapuspusang walang paglagyan. Mga kapatid, mga mahal kong kapatid, pag na-receive po natin ang banal na Espiritu, tignan natin kung ano yung mangyayari sa mga disciple. Ang unang effect po niya talaga, kagalakan. May iba natatakot, pero kagalakan po talaga ang bunga niyan. Yung ating katawan ay kagaya lang po ng baso. Isipin niyo mabuti, baso. Yung spirito natin, maligamgam na tubig or room temperature yan na tubig. So punuin mo man yung baso, dyan sa church, okay lang. Actually, yung baso natin is
is, pwede natin sabihin babasaging baso na lang, no? Wag na yung plastic na baso. So, lagyan mo ng temperature, room temperature na tubig, okay lang, walang problema. Normal lang. Pero, kung lalagyan mo ng kumukulong tubig, ano mangyayari sa baso? Iinit din. Iinit din yan, no? Or kung lalagyan mo ng malamig na tubig, ano mangyayari? Lalamig, tapos magkakaroon ng tubig sa labas. No? As if to parang tumatagos yung tubig. Ganun yung nangyari. Alam nyo ba mga kapatid, pag tayo ay napupuspos, yun yung dalawang pwedeng mangyari. Yung spirito natin normal. No? Pero pag napuspos tayo, buwaba sa atin ng Holy Spirit, dalawa yung pwede natin maramdaman, either mainit or malamig. Yun yung mga sinasabi ng iba eh. Ako, usually nararamdaman ko parang mainit. So, ang mangyayari sa tubig na nasa loob ng Espiritu mo, kukulo. Kasi nandiyan yung Holy Spirit eh. Yun. Merong mga nag-shake. Merong nag-speaking in tongues. No? Merong sinasabi nila para sila nabuhusan ng malamig na tubig. Meron silang sinasabi na parang may hangin na umiip sa kanila. Pero ang hindi doon dapat mawala is yung power after nung kapuspusan na yon. Amen. Ibang tao ka na after nun. Ibang tao ka na. Kagaya ni David, hahanap-hanapin mo ngayon yung Espiritu ng Diyos. Lord, nasan ka? Panginoon, yung kapuspusan. As if hindi mo na kaya makapag-ministry nang wala yun. Kasi alam mo nandun yung power. Alam mo na yung pakiramdam na mapuspos, hindi ka na magsisettle sa normal. Alam mo na yung sinasama ng Diyos, hindi ka magsettle sa normal. At alam niyo mga kapatid, sa mga disciples, hinanap nila yung buong buhay nila. Bawat araw, lagi silang puspos ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Kung kailangan po ng mga disciples ang Holy Spirit or to be clothed from power on high, higit po nating mas kailangan. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo ang Holy Spirit. Sabihin mo ulit sa katabi mo, kailangan mo ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Opo, kailangan po natin. Wala pa po tayo sa langit. Nandito po tayo sa lupa. Paglabas natin, pagbukas natin ng cellphone natin, pagkausap natin sa kapitbahay natin, or kung sino man, pwede na po tayong magkasala. Kung kailangan ng mga great primary 12 disciples, ang Holy Spirit, higit po nating mas kailangan. Huwag po tayo magmalaki. Sila Pedro, sila Pablo, hindi umahayo ng hindi puspos. Tas tayo gigising sa umaga ng okay lang kahit hindi puspos. Kaya ko. No? Yung method, yung pamamaraan, ginagawa natin sarili nating pamamaraan, not knowing na yung kalaban natin ay mga espiritual. Not knowing na yung ministry natin ay espiritual. Sabi nga sa Zakaria, not by power, nor by might, but by my spirit. Hindi sa pamagitan ng kapangyarihan, lakas, hindi sa pamagitan ng mga tao, sa dami ng hukbo, pero sa pamagitan lang ng Holy Spirit. Doon lang po natin mapagtatagumpayan ng battles. At ang kagandahan, mga mahal kong kapatid, kapag tayo ay napuspos ng banal na Espiritu, kala talaga natin, kaya natin lang lahat. Yun talaga yung binibigay na immediate feeling. Kaya mo lahat. Kaya mo mag-share. Kaya mo mag-minister. Yung hindi kaya, nagiging kaya. Amen? Yung hiya, nagiging haya. Ready ka? Waya. Yung hiya, nagiging ready, nagiging prepared. As if nagiging ibang tao ka. Yung uutal-utal, nagiging powerful magsalita. Pero minsan uutal-utal pa rin. Pero powerful magsalita. Sapagkat yung mensahe hindi na galing sa'yo. Yung mensahe galing sa banal na Espiritu. Pag tayo ay napupuspos, mga mahal kong kapatid, nagiging instrumento na tayo. Nagiging ready na tayo, nawa-warm up na tayo
willing na tayong gamitin at pwede na tayong gamitin powerfully ng Panginoon Diyos. Pag napupuspos tayo. Kung tayo po ay merong mga gamit sa bahay, mga baso ulit, ano mas gusto nyong gamiting baso? Yung marumi o yung malinis na baso? Kung tayo ay magpiprito ng itlog, anong gusto nyo gamitin? May mantika, olive oil, or walang mantika, tas didikit? Yung may oil, kahit onting oil lang. Ganon din po ang Panginoon. Ganon din po ang Diyos. Ang kanyang gagamitin ay yung willing, yung kanyang gagamitin ay yung puspos, pero pwede ka pa rin magamit kahit hindi ka puspos, pero hindi effective. Pwede ka pa rin magamit kahit hindi ka puspos, pero walang bilang. Okay na sa inyo yun? Walang bilang. Hindi nakakadagdag ng reward sa langit. Hindi nakakapagpabigat ng timbangan. Futile ang term. Walang saysay, walang halaga. Makapag-ministry ka pa rin. Sa mga kapatid ko, mga mahal kong kapatid na tumatayo sa unahan, or tumatayo sa likuran, or nagmi-ministry, kahit hindi tumatayo, kahit di ka nag-ministry, kahit sa sarili mo, ilan yung beses na hinanap mo ang kapuspusan ng Panginoon bago ka tumayo? Hinanap mo yung pagsama ng Panginoon bago ka gumawa. Ilang beses? Sapagkat, pwede pa rin gawin pero walang saysay. Kaya mga mahal kong kapatid, muli, kailangan po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung gusto natin ng hindi mawalang saysay yung gawa natin, kailangan natin ng banal na Espiritu. Pero kung gusto lang natin na parang may okay yung attendance, let's say, or masabi natin na meron tayong mga dinidisciple, let's say, pwede nating ituloy. Along the way, hingin pa rin natin ang Holy Spirit. Kung gusto nating effective talaga. Kung sa pag-praise and worship natin, gusto nating mapalugdan talaga ang Diyos, kailangan natin ng Holy Spirit. Kapuspusan ng Holy Spirit. Amen. Purihin ng Panginoon. Sapagkat ang Christian life, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Pero yung sabi rito, ang buhay Kristiyano ay hindi mahirap. Ang buhay Kristiyano ay imposible. Amen? Sabi rito, Christian life is not hard. It is impossible. Wow. Sabi dyan ayun sabi ni Joseph Garlingen. Yan. The Christian life isn't difficult, it is impossible. Hindi siya mahirap. Imposible siya. Hindi ka pwedeng makapamuhay, hindi ka maaaring magpatuloy sa buhay Kristiyano kung wala ang banal na Espiritu. Ang term ni Pastor Romy sa church na wala ang banal na Espiritu, wala ang panalangin, para ka lang bumuo ng TODA club. No? May president, may treasurer, may weekly meeting. TODA. Sino gusto ng TODA? Diba? Ngunit, kung ang banal na Espiritu ay nasa ating kalagitnaan, kung ang banal na Espiritu ay nananahan sa buhay ng bawat isa, yan ang church. Individually, pag tayo ay magkakahiwalay, ang tawag sa'yo, Temple of God. Okay lang, Ate Irish, no? Temple of God ka. Sa iyong katawan, sa iyong buhay, nananahan ng banal na Espiritu. Ngayon, kung ang templo nagsama-sama, ang tawag po dyan, church. Amen? Tayo ay church. May nagsabi sa akin, pre, hindi ako pupunta. Ako naman ay church. Church naman ako. Hindi ako pupunta sa church. Church naman ako No, pero ang totoo, pag nagsama-sama, saka lang nagiging church. At sabi salita ng Diyos, sa 2 o 3 tao nagkakatipon, nandun sa kalagitnaan natin si Jesus. Amen? Purihin ang kanyang pangalan. Amen. So, Christian life is an impossible life. Being a believer is not hard, it is impossible.
yung mga pagtutuya pa lang ng mga kaibigan natin, mga klase natin, mga kamag-anak natin, mga katrabaho natin. Paano mo mapagtitiisan yun kung ikaw yung dating Kuya Kerbin o kaya dating Kuya Prelo, anong gagawin mo sa mga nangaasar? Palagan mo rin. Palagan mo. No? Kaya patulan mo. Kuhain mo yung tagay. No? Anong gagawin mo sa mga may galit sa'yo? Palagan mo rin. Sumbong mo sa mga tropa mo. Anong gagawin mo sa hindi nakakapagpatawad sa'yo? Wag mo pansinin, i-block mo sa Facebook. And pag naging Kristiyano ka, mas dadami yan. Anong gagawin mo dyan ngayon? Mga kapatid, ito ang good news. Ang banal na spirito ay may bunga. Ang tawag rito, pag-ibig, kagalakan, pagtsatsaga, kababaang loob, pagtitimpi, pagiging mahinahon, kabaitan, katinuan sa pag-iisip, kabutihan. Ito po ang bunga ng banal na spirito. At yung mga bungang yon, kapangyarihan yon sa buhay ng Kristiyano. Amen? Ang mga bungang yon, kapangyarihan yon sa buhay ng Kristiyano. Kung dati yung kapangyarihan mo, yung galing mong sumabat-sabat, sige, ribat tayo, flip-top tayo. Sabihan mo ako ng masakit na salita, okay. Lahat ng ginawa mo sa akin, tanda ko yan, listado ko yan. Pag nagsagutan tayo, may masasagot ako. Magaling ako dyan, ganon. Ngayon, yung power mo na, hindi na yung galing manumbat. Ang power mo na, humility. Mga mahal ko kapatid, pag ang nagagalit sa'yo, ginamitan mo ng humility, wala na yung masasagot sa'yo. Mga mahal kong kapatid, humility. Siya sabi ng salita ng Diyos, no, na walang sino mang dakila sa kaharian ng langit, ay walang sino mang dakila kaysa sa mga naunang propeta maliban kay John the Baptist. Pero ang sino mang nagpapakumbaba ay higit na dakila kay John the Baptist. Kaya sabi po yan, sige, tignan natin sa Matthew. The least in the kingdom. Matthew 11. Ayan, ito. Ay, hindi. Matthew 11. Kasi 11 yun eh. Okay. Ito. Amen. Ito. John the Baptist, no? 11. Tingnan natin. Tandaan ninyo, ayun o, higit na dakila si John the Baptist kaysa sino mang isinilang sa daigdig. O isinilang naman sa daigdig si King Solomon, King David, si Elijah, si Prophet Elijah, Prophet Isaiah. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. Mga kapatid, ito po yung may childlike na attitude, character, mga nagpapakumbaba. Amen. Purihin ang Panginoon. So yung fruit of the Holy Spirit is power sa mga believers. Yung pagtitimpi, yung pag-ibig, yung kapayapaan, yung kagalakan, kapangyarihan po yan sa mga believers. Amen. Purihin po ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. At meron ba next verse? Ayan. Without the Holy Spirit's power, it is impossible to live a victorious Christian life. Ano tayo? 1 Corinthians 14 hanggang 15, gusto ko rin makita. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu Santo ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawa lamang sa pamamaraang espiritual. Without Holy Spirit, hindi tayo makaka-receive ng gifts from God and hindi tayo lalago bilang isang victorious Christian. Actually, imposible maging Kristiyano without Holy Spirit. Sa totoo lang. Sapagkat Holy Spirit po mismo yung tatak natin sa huling panahon. Sige, sa verse 15. Yan. Ay.
Ibang verse yata. Ibang chapter. 14? Ay, chapter 2, okay. 2:15. Yan, tama. But he that is spiritual, judge all things, yet he himself is judge of no man. So, nade-discern ng isang taong spiritual yung lahat ng bagay. No, alam niya yung mga nade-discern niya yung mga spiritual sa lahat ng bagay, alam niya. So, imposible. At hindi mo made-discern agad yan kung hindi ka puspos. At even sa mga katuruan, mga mahal kong kapatid, no? Sino rito nararamdaman niya pagka parang niloloko lang siya nung nagsasalita? Nung preacher. May term na ganun eh. Pero ako nung batang Kristiyano dati, alam ko pag may laman yung sinasabi. Pagka sinasama ng Holy Spirit yung sinasabi nung nagpipreach, alam ko eh. Nung time na yon. So, isa yon sa benefits ng pagiging spirit-filled. Nade-discern mo kung galing ba sa Diyos yung sinasabi nito o niloloko lang ako nito. Biblical ba sinasabi nito o hindi biblical? O nagyayabang lang to, etc., etc. Yan. Finally, God provided everything we need to live a godly life. Sige, 2 Peter 1:2-4. Sige. Ito. Sa verse 3 na tayo, no? His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Binigay ng Diyos sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay ang lahat ng bagay patungkol sa buhay at pagiging makadiyos. Lahat ng pangangailangan natin patungkol sa buhay at pagiging makadiyos. Sa pamagitan ng knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which have been to us exceedingly great and precious promises. Through this, you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Binigay na po sa atin ng Diyos lahat ng pangangailangan natin upang makapamuhay ng matuwid na pamuhay at banal na pamuhay sa pamagitan ng kanyang salita. Amen? Word of God. No? So, pinrovide na niya yung lahat. Pinrovide na niya yung lahat. So, walang makapagsabi sa atin na hindi binigay sa atin ng Diyos ang ating pangangailangan. Sapagkat yung mga disciples, ang meron sila Holy Spirit, wala pang Bible noon. Okay? Ang meron nun, lumang tipan. No? Pero wala pa New Testament. Wala pa silang mga fellowship, online fellowship. Hindi nila masyadong nalalaman yung nangyayari sa ibang bansa. No? Hindi nila alam yung Hillsong. Sila lang. Pero tayo ngayon, meron ng Bible. Meron pang mga literature, mga babasahin na pwede nating basahin para lumago tayo. Yan. And syempre, walang halaga yan kung wala sa atin ang Holy Spirit. So ngayon, ang tanong, Pastor, paano ba mapuspos ng kapangyarihan na nagmumula sa itaas? How to be clothed be clothed with the power from on high. Bago natin niya itakel, may tanong ako mga mahal kong kapatid. Sino po rito, kagaya ng disciples, kagaya ng mga naunang believers, ay gusto ring mapuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo? Amen. Sino po ang nais mapuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo? Amen. Purihin ang Panginoon. Kailangan po talaga natin to sa ating buhay. Ang mapuspos ng Holy Spirit. Kailangan po talaga natin. So alamin natin, tignan natin kung paano nila ginawa, kung paano nangyari. Una, wait. Sige, Acts 1:4. Samantalang siya'y kasama nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Nung sinabi to ni Jesus, nasa labas sila ng malapit sila sa Jerusalem. Nasa Bethsaida sila. Or sa Lucas, ang term is nasa bundok ng Olivet. No?
nasa hill sila nung si Jesus ay nag-ascend. Nakasiklod talaga sila sa ibang tao, kaya ang posible nakakita lang ng pag-ascend ni Jesus ay yung mga disciples. Sabi rito, sila ay magiging eyewitness, no? Ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, even yung pag-ascend niya. At by the way pala, bago ko itakel, imposibleng maging eyewitness sila kung wala yung Holy Spirit, power ng Holy Spirit, no? Kasi yung pag-preach nila noon, may kasamang kapangyarihan. May gumagaling, may lumalaya sa sinasapian, no? Yun yung mga kapangyarihan niyan. Yun, kaya sabi niya rito, mag-antay lang kayo, wag muna kayo aalis sa Jerusalem. Kasi may utos na eh. Pwede silang manabik na umalis, etc. Pero may utos. Wait. Kaya yun din po yung kailangan natin gawin. First step, upang mapuspos na kapangyarihan nagmumula sa itaas, maghintay ka. Maghintay ka sa Lord. Maghintay ka sa Lord. Maghintay ka sa Lord. May isang pastor kaming pinapanood ni Dave, ang pangalan ay si Pastor Paul Washer. Isa po siyang traditional Baptist. Pero sabi niya, Panginoon, gusto pa po kitang makilala. Hindi ako pwedeng mabuhay nang hindi kita nakikilala. Mas maigi pang mamatay ako kaysa hindi kita makilala. Hindi po sa akin sapat yung sinasabi ng matatandang pastor. Hindi sa akin sapat yung sinasabi ng mga nabasa kong mga aklat. Sinasabi ng Bible, gusto kitang maranasan personally. Alam mo ang ginawa nito ni Pastor Paul Washer? Araw-araw, no? Tuwing gabi, habang nasa seminary, nagkukulong siya sa closet, literal na closet. Nakakulong siya doon, nagpipray siya, umiiyak siya, nagpipray siya. Tapos ang ginagawa niya, nag-a-alarm siya. Kasi nakakatulog daw talaga siya. So, nag-aantay siya, nagpipray siya, Panginoon, dumating ka na, magparanas ka, nais kitang makilala, nais kitang maranasan. Hindi dumating. After 1 week, hindi dumating. Second week, parang na siyang baliw, na tumatakbo ng nakapaa sa kagubatan. Kumukuha siya ng malalaking bato, tapos binabato niya. Sabi, Panginoon, gusto kita makilala, hindi ako pwedeng mabuhay nang hindi kita nakikilala. Gabi pa rin, nag-aantay pa rin siya sa Lord. Nagpipray siya, nag-aantay siya sa Lord. Hanggang sa normal na gabi na hindi niya inaasahan, nagparanas sa kanyang Panginoon. Dumating si Lord ng sobrang dalisay, sobrang pure, sobrang tahimik yung pagdating ng Panginoon nung time na yun. At after nung panahon na yun, ibang tao na siya. Search nyo, si Pastor Paul Washer. Sobrang maganda yung yung mga preaching. So, unang kailangan gawin, mag-antay. Mag-antay. Patience is a virtue. Kailangan matuto tayo mag-antay sa Panginoon. At ano yung ginagawa mo habang nag-aantay? Nag-ML ka ba nun? Nag-Facebook? Hindi. Tahimik ka, nag-aantay ka sa Lord. Ang ginagawa nila habang nag-aantay, nag-praise and worship sila. Sa Lucas 4, verse 52 to 53, makikita natin na continuous yung pananalangin nila. Continually and were continually in the temple praising and blessing God. No? Siya'y sinamba nila. Ito yung nag-ascend na si Jesus. Lumuhod sila, yumukod sila, sumamba. Pagkatapos ay bumalik sa Jerusalem na punong-puno ng kagalakan. Palagi silang nasa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. After nun, nag-praise and worship sila. Nag-aantay sila kay Lord. Nag-praise and worship sila. And lastly, nag-praise sila. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. They are praying with one accord. They continue to pray with one accord. Ayun, iisa yung layunin. With one accord in prayer and supplication. Iisa yung layunin nila. Iisa yung agenda nila nung pupunta sila sa templo. Ang agenda nila, maranasan ang Panginoon. One accord sila, iisa yung puso nila. Hindi nila tinitignan yung kamalian ng iba. Ang tinitignan nila, inaantay nila,
yung gagawin ng Panginoon. At kagaya nung kwento ko kay Pastor Paul Washer, sa pag-aantay nila, sa pagpipraise and worship nila, at finally, sa pananalangin nila, tunay nga, dumating ang banal na Espiritu. Sa chapter 2, verse 1 ng Acts. 1 to 4. 1 to 4 na lang. Sige, Tagalog na lang. Acts, chapter 2, verse 1 to 4. Yan. Nagkakatipo silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Sa King James, ito, when the day of Pentecost was fully come, nung dumating, yung Pentecost ay sumagad na, parang yung, kumbaga sa piyesta ng Taytay, yung main na araw na. No, kasi kung 3 days yung piyesta, kunyari yung pangatlong araw, yung main na araw na, ito na yung nangyari. No, nagkakatipo sila sa isang lugar, walang ano-ano. Ibig sabihin, normal lang talaga. Kung ano yung ginagawa nila, tinutuloy lang nila. Walang ano-ano, walang warning, walang pasabi, walang red light, green light. May ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong na malakas na hangin. Gumanon. May malakas, parang walang muffler, open muffler, no? Pero ugong na malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinangako sa kanila ng Espiritu. Nakita nila may bumaba na parang dilang apoy sa kanilang mga ulo. Naisip ko na ito, nakapikit sila eh. Nakapikit sila, nagpipray sila, tapos nakita nila, or maybe napamulat sila. Ano kaya yun? May tornado na? Napamulat sila, tapos nakita nila may bumababang apoy sa kanilang ulo na kagaya ng dilang apoy, no? Bobasa kanila, at pagkatapos sila nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Iba't ibang wika, ibig sabihin may wika na Chinese, etc., etc. May mga angelic na mga wika, heavenly tongues, may mga tongues sa iba't ibang lugar. At nung time na to, alam niyo po ba mga kapatid kung nasa ilan sila? Nasa 120 sila. Hindi lang po to 12. Babae, lalaki, bata, no? Mga nanay, mga tatay. 120 yung nagkakatipon sa upper room nung time na to. Lahat po sila napuspos. Kasi kung 12 sila, hindi sapat yung lengguwahe na mabobuo nila. Sapagkat may kita natin dito yung iba't ibang language. Ayun, no? Sa verse 8, how is it that we hear? Bakit natin naririnig yung sarili nating language? Kung sila nga ay mga Galileans, mga taga-Parsians, Medes, Elamites, Mesopotamia, Judea, Cappadocians, Pontus, Asian, Phrygian, Pamilian, Egyptian, Libyan, Syrian, Roman, proselytes, Christians, Arabs, we hear them speaking in our own tongues and the wonderful works of God. Nung napuspos sila, after this very moment, ibang tao na sila, mga mahal kong kapatid. Meron silang tapang, meron silang katapatan sa Panginoon, meron silang pagtsatsaga. Ngunit nung araw na to, ibang tao na po sila, sapagkat sumaka nila ang kapangyarihan na nagmula sa kalangitan. Sabi nga, dumating na kagaya ng ugong eh. At hindi sila maaaring magpatuloy sa buhay Kristiyano kung wala ang banal na Espiritu. Tayo rin, mga mahal kong kapatid. Sino dito, iniisip niya or nais niya maglingkod sa Panginoon hanggang sa siya ay mamatay? Amen. Nadadalhin niya sa Panginoon maging yung kanyang mga kaapu-apuhan. Amen. Nadadalhin niya sa Panginoon yung kanyang pamilya. Kapatid, kailangan mo ang Holy Spirit. Amen. Kung mga disciple, gano'n man sila kadakila, gano'n man sila kagaling, gano'n man sila karami, hindi sila tatagal kung wala ang Holy Spirit. Ngunit, dahil nandiyan ang banal na Espiritu na makakasama nila sa
sa walang hanggan, magpapatuloy sila. Kaya sa oras na to, meron po akong tanong, mga kapatid. Kagaya ng mga alagad, kagaya ng mga naunang disciples, nais din po ba natin mapuspos ng banal na spirito? Maaari po bang tumayo ang bawat isa? Kung ninanais mong magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, mahal kong kapatid, kailangan mo ang banal na spirito. Kung ayaw mo na yung buhay na maalab ako ngayon, magbabackslide ako, maalab na naman ako dahil na-follow up ako, magbabackslide na naman ako. Wala nag-follow up sa akin, nagtampo ako, magbabackslide ako. Pero magpapatuloy ulit ako, magbabackslide ako, bangon higa. O kaya yung buhay na lagi tayong defeated sa kasalanan. O kaya yung buhay na hindi tayo magtagumpay sa mga pinapagawa sa atin ng Lord. Kapatid, kailangan po natin ng banal na spirito. Ang JCOD ay praying church. Sa JCOD, bumababa ang banal na spirito. Sa JCOD, may speaking of tongues. May mga panaginip. May interpretation ng panaginip. May interpretation ng tongues. Mga mahal kong kapatid, sa bawat isa may sukat ng pananampalataya at may kaloobang banal na spirito sa atin. May tanong po ako. Sagutin po natin ang tanong. Nais ba natin na mapuspos ng banal na spirito? Sabi ng salita ng Diyos, malaya siyang nagbibigay sa sino mang humihingi sa Kanya at hindi niya ipagkakait kanino man ang humihingi ng banal na spirito. Oh Holy Spirit, we need you. Oh Holy Spirit, once again, we pray, we plead na yung kapangyarihan mo ay bumaba sa amin, Panginoon. Hinihingi namin ang iyong pakikialam sa aming buhay. Oh banal na Spirito. Ipagpatawad mo na po sa amin ang mga nakaraan naming kasalanan, ang aming mga kakulangan. Sa halip sa oras na ito, kagaya ng mga disipulo, we are not great than them. We are not more knowledgeable than them. Actually, kami, Panginoon, ay mga hamak. Sila, Panginoon, ay mga Israelita. Kami ay mga Hintil. Sila ay bayang pinili. Kami, Panginoon, ay bayang idinugtong. Kaya, Panginoon, o aming Diyos, tignan mo po kami na may kahabagan at dinadalangin ko ng aking mga kapatid ay makaranas rin ng kapuspusan. Oh, Holy Spirit, fall afresh on us. Holy Spirit, fall afresh on us. Oh, Holy Spirit, fall afresh on us. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit. And you create a new creation in our lives, so that we will never be the same, so that we may become more useful to your kingdom, Panginoon. Lord, so that we may become victorious, Panginoon, so that we may become the person you want us to be. Oh God, to be like Jesus. Oh God, oh Holy Spirit, we honor, we glorify, we magnify, we take, Panginoon, this time, this moment, oh God. Oh, hallelujah. Call unto God, wait unto God, pray unto God. Oh, Holy Spirit, Panginoon, that you bring deliverance sa buhay ng aking mga kapatid. Seek God, pray to God. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon
Buksan po natin ang ating puso sa Panginoon habang inaawit ang awiting ito. You are welcome, O God. You are welcome. Come and move in this place. Come change lives, Panginoon. Come powerfully, Panginoon. We pray that the power from on high clothe us, O God. Release your power. Release your power. Release your fire. So we'll never be the same. We desire an encounter once again. Send Your fire, release your power. Sa mga kapatid na nais ipanalangin, inaanyayahan ko po kayo sa unahan sa oras na ito upang kayo po ay may panalangin na mapuspos ng banal na Espiritu sa oras na ito. Come and move upon this place. Di ba gusto mong higit na mapaglingkuran ng Panginoon? Di ba sabi mo sa Lord, sa oras na to, Panginoon, ikaw naman? Di ba sabi mo sa Panginoon, nais mo pa siyang makilala? Kapatid, kailangan mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Holy Spirit. Thank you. We glorify you, Panginoon. Ang aking mga kapatid na nasa iyong harapan sa oras na to ay lukuban mo ng iyong makapangyarihang kamay. Kagaya ng prayer ni Jabez, O God. Kagaya ng naranasan ng mga disciple, Panginoon. Mga kapatid, may challenge ako sa oras na ito. Huwag natin palampasin ng linggong ito na hindi natin nararanasan ng Panginoon. Magkulong ka sa kwarto mo. Magkulong ka sa CR. Kilalanin mo ang Panginoon. Huwag kang magpapatuloy sa buhay habang hindi ka nalulukuban ng kapangyarihan nagmumula sa itaas. Hindi mo kaya mag-isa. Ang buhay ng Kristiyano ay imposibleng buhay. Kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo ang Panginoon. Marami, dakila ang kanyang plano para sa iyo. Marami ang kanyang mabubuting bagay na iniisip niya para sa iyo na hindi mabibilang. Kailangan mo ang banal na Espiritu. Oh God, we pray that this church, Panginoon, be clothed with the power on high, Panginoon. Na mga tupa nagkakatipon sa lugar na to, mapuno ng desire, ng dedication, Panginoon, at mapuspos, Panginoon, yung banal na Espiritu, so that we may be able to do more, O God, for your own glory, for your own sake, Panginoon. We are praying, Panginoon. We dedicate, Panginoon, we dedicate, O God. Lord, hindi maaaring magpatuloy ang marami pang taon, Panginoon, na hindi ka namin kasama. Ayaw po namin, Panginoon, na sa huling panahon, kami ay titignan mo sa mata at hindi kami makatingin. Na kami, Panginoon, ay hanapan mo, Panginoon, ngunit walang makikita sa amin. Na kami, Panginoon, ay yung titimbangin, ngunit walang timbang. Panginoon, walang bigat ang aming nagawa para sa iyo, sapagkat ginawa lang namin ito para sa aming sariling gana, sa aming sariling yabang. Oh, Panginoon, hindi kami maaari magpatuloy sa buhay nang hindi ka namin kasama. Hindi na pwedeng magpatuloy, Panginoon, yung mga panalangin na walang laman. Hindi na pwedeng magpatuloy yung mga panalangin na walang katugunan. Hindi na pwedeng magpatuloy yung mga gawain na walang bunga. Yung mga pananambahang kami lang po ang nasasamba. Oh, banal na Espiritu. Ikaw po ang aming kailangan. Ikaw ay mabuting Ama, o aming Diyos. Ipakita mo ang mga kagilagilalas mong gawa, ang dakila mong kabutihan, at iparanas mo sa amin ang banal na Espiritu sa oras na ito. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Thank you.
aming nais, ang nais makapiling. Ikaw ang aming nais, ang aming nais makilala. Ikaw ang nais na makita, hindi lang sa sulat, hindi lang sa salita, Panginoon, pero maging sa mukhaan. Ikaw ay aming maranasan, ikaw ay aming pang makilala, higit pa sa aming narinig, higit pa sa aming nabasa, Panginoon. Oh Diyos, oh Diyos, oh Diyos, oh. Oh God, oh God, oh God, oh God. Ang maghantay sa iyo, Panginoon, ay isang kapanatagan. Oh, oh God. Lord, let your spirit Oh, hallelujah. have your Oh, way hallelujah. Hallelujah, in hallelujah. this place. Lord, we've come Oh, for hallelujah. you. We beg Oh, hallelujah, hallelujah. we make room. Lord, let your Worship, spirit honor, Panginoon. We thank you. Once again, Panginoon, once again. Suko na kami sa iyo, Panginoon. Suko na po kami sa iyo, Panginoon. Lord, we have come Conquer, Panginoon. for you. Conquer, conquer, Panginoon. Conquer, Panginoon. Conquer the strong man in us, O God. Diyos tahag, yan na habo yung uros. Tiyahagas, tiyahagan. Habo, uros, tiyahagas, tiyahagan. Ang Panginoon ay magpaparanas, hindi lang sa mga kabataan, ngunit maging sa katandaan. Siya'y magpapakita ng panaginip. Siya'y tutugon ng maraming panalangin. Siya'y magpapagaling ng karamdaman. Siya'y mangungusap. Siya'y gagamit ng may kapansanan. Siya'y gagamit ng kabataan. Kanyang kaligayahan na makita ang kanyang mga anak ay mapuspos. Oh God, the power from on high, we need, Panginoon. We surrender, once again, we surrender to you. Unto your power, Panginoon, unto your will, Panginoon. Suko kami sa iyong harapan, Panginoon. Suko kami, Panginoon. Suko kami sa iyong harapan, O God. Holy Spirit, Diyos, ayaw kami. you are Lord, come and move upon Holy Spirit, this place. thank you. We desire an encounter. Oh,
We honor you, Panginoon. We thank you, Panginoon, sa mga kapatid, Panginoon. Sa iyong dakilang plano sa bawat isa, pinupuri ka namin. Mga mahal ko kapatid, mga mahal ko sa Panginoon. Welcome to the Spirit-filled life. Ang buhay na kasama ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan, tayo kanyang sasamahan. Siya ang ating tulong sa panahon ng pangangailangan. Siya ang ating muog na sandigan. Siya ang ating katugunan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo na po ang bawat isa. Salamat sa Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.